Samantala, bumalatang tensyon sa marangyang sala ng pamilya Ding. Habang magalang na humihigop ng tsaa ang isang dalagang kulay ginto ang buhok, sinabi niya kay Ding Hao na maaari nitong asikasuhin ang kaguluhan sa labas. Ngumiti ng may kumpiyansa si Ding Hao, ang ikalawang patriarka, minamaliit niya ang pangyayari at sinabing isa lamang itong munting magnanakaw. Tiniyak pa niyang madaling haharapin iyon ng kanyang kapatid na si Ding E. Ngunit malayong maging madali ang sitwasyon sa loob ng piitan, galit na galit si Ding E habang pilit na ibinabalik sa kontrol ang sitwasyon, sinigawan niya ang isang gwardya dahil nakaharang ito sa kanya at sinabihan na hindi sapat ang kanyang bilis, inutusan na lang niya ito na puntahan na lang ang Overlord. Nang makita niyang dumaan si Yun Che, agad niyang inutusan ng pinakamabilis niyang mga tauhan, ang mga rogue at archer, na iwan muna ang boss at habulin ang nanghihimasok kahit ano pa ang mangyari. Napakabilis ng kilos ni Yun Che kaya naiwan silang lahat habang sinusundan siya ni Ding E. Alam niya ang kanyang kalamangan, dahil bawat klase ay maaaring magdagdag ng 3 puntos ng katangian kapag nag-level up, kalahati ng kanyang attribute points ay inilaan niya sa agility. Nang pagsamahin ito sa nabaligtad na accelerating aura, naging napakabilis niya, kaya naiwasan niya ang pag-atake ng mga archer. Tanging mga espesyalistang level 30 rogue o archer lamang ang may pag-asang makahabol sa kanya habang patuloy siyang tumatakbo. Madali niyang narating ang pangunahing silid, kung saan napapalibutan ng skeletal overlord. Kaya nagsimula na siyang kumilos habang napansin niyang malubha na ang mga sugat ng halimaw at halos hindi na ito makagalaw. Nahihirapan na ring panatilihin ng mga gwardya ang sealing spell. Nakita ni Yun Che na ganap na nagtagumpay ang kanyang plano. Ang boss ay nasa pinakamahinang estado na, naghanda siyang magbigay ng isang mapagpasyang hampas upang tuluyang tapusin ang mahinang Dungeon Lord. Nang papalapit si Yun Che, napansin siya ng mga gwardyang nakapaligid sa Overlord. Agad silang nagsigawan at nagmadaling harangan ang kanyang daraanan. Bago pa sila makapaghanda ng maayos, pinakawalan ni Yun Che ang Chaotic Thorns. Mula sa lupa ay sumabog ang mga halamang may matutulis na tinik at mabilis na humagupit sa mga gwardya. Nabigla sila dahil ngayon lamang nila nakita ang ganoong kakayahan. Sinubukan ng mga tinik na magdulot ng abnormal na status, karaniwang nakakayanang labanan ng mga tao ang ganitong epekto, ngunit kakaibang malakas ang skill ni Yun Che, maraming gwardya ang nabigong makalaban dito, ang resulta ay nakakatakot habang tinamaan sila ng confusion. Isang mage ang biglang pinasabugan ng malakas na spell ang sarili niyang kasamahan, dahilan upang magulo ang kanilang hanay. Nanlaki ang mga mata ng ibang gwardya sa sobrang gulat habang nagtataka sa hindi normal na status rate ng kakayahan na ito. Habang nag-aaway ang mga kalaban sa isa't isa, sinamantala ni Yun Che ang pagkakataon. Mabilis siyang dumaan sa magulong hanay ng mga gwardya, wala nang hadlang sa pagitan niya at ng kanyang pakay, ang halos wala ng HP na Overlord. Tuluyang bumagsak ang depensa ng mga gwardya habang nakalusot si Yun Che. Natarante sila at nagsisigawang nagtatanong kung bakit nabigo ang kanilang mga shield at crowd control, at kung bakit pati sarili nilang kakampi ay kanilang natatamaan. Napansin ni Yun Che ang kanilang mahinang koordinasyon, agad niyang napagtantong isa lamang silang grupo ng mga taong walang tunay na karanasan sa labanan bilang isang koponan, naisip niyang ang mahabang panahong kapayapaan ang dahilan kung bakit naging kampante at mahina sila. Sinubukan ng isang kapitan ng gwardya na palakasin ang loob ng kanyang mga tauhan, manatili silang matatag dahil iisa lang ang kanilang kalaban, iginiit niyang kapag makita nila ang nanghihimasok kahit sandali, tiyak na mamamatay ito. Sa sandaling yun, patuloy na umatake si Yun Che habang mabilis niyang iniiwasan ang mga pag-atake ng kanyang kalaban. Ngunit sa mismong sandaling yun, dumating si Patriarch Ding E, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan si Yun Che. Pagkatapos, agad siyang umatake at nag-transform, balot ng nagliliyab na baluti. Ipinahayag niya sa kanyang mga gwardya na siya na ang haharap dito, dahil taglay niya ang mataas na stats. Bitbit ang kanyang nagliliyab na sandata, tumalon siya sa ere upang magpakawala ng isang napakalakas na pag-atake. Agad na naramdaman ni Yun Che ang kanyang malakas na presensya. Kalmado lamang niyang pinagmasdan ng papalapit na patriarka habang kaharap niya ang isang gwardya. Naglabas siya ng isang mapanghamak na buntong hininga at nagpas siyang salubungin mismo ang pag-atake. Inilabas niya ang level 60 combat chains na kanyang ninakaw. Bagamat kulang pa ang kanyang level upang magamit ito ng maayos, alam niyang nananatili pa rin ang pambihirang tibay ng mga kadena habang nag-transform ang kanyang aura bilang isang kamay. Nang bumagsak ang naglalagablab na pag-atake ni Ding E, ginamit ni Yun Che ang mga kadena bilang pansamantalang panangga at matagumpay na sinalo ang buong puwersa ng malakas na pag-atake. Ngunit hindi lamang yun,
Matalinong ginamit ni Yun Che ang lakas ng atake ni Ding Yi para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa halip na basta harangin ang nagliliyab na pagsabog, ginamit niya ang napakalakas na impact nito upang itulak ang kanyang sarili paatras na parang isang kanyan. Sa lakas ng paglipad niya, nabasag ang mahiwagang selyong pilit na pinananatili ng mga gwardya sa paligid ng boss. Perpekto siyang lumapag sa harapan ng mahinang Dungeon Lord. May mapanuksong ngiti, pabirong nagpasalamat pa siya sa nagngingit-ngit sa galit na patriarka sa libreng sakay. Bago pa makakilos ang mga gwardya, malakas niyang ipinahayag na aagawin niya ang karanasan ng Overlord, agad siyang nagpakawala ng isang malakas na finishing blow na tumama sa mahinang halimaw at tuluyang kumitil sa buhay nito. Agad niyang nakuha ang napakalaking gantimpala. Tumalon ng 3 level si Yun Che at umabot kaagad sa level 20, habang nakatanggap ng 9 na bagong attribute points. Ngunit higit sa lahat, dahil sa napakalaking experience mula sa Dungeon Lord, tuluyan nang namax ang kanyang nakatagong skill na Mirror World, lumabas ang system notification na nagsasabing matagumpay nang na-upgrade ang skill at sa wakas ay umabot na ito sa pinakahihintay na level 2. Halos magliyab sa galit si Patriarch Ding Yi nang maaga ang kanyang pinaghirapang kill, sumigaw siya sa matinding puot at sumugod kay Yun Che habang iwinawasiwas ang kanyang nagliliyab na palakol. Kasunod niya, sabay-sabay ding sumugod ang natitirang mga gwardya, determinadong hulihin ang mapangahas na nanghihimasok na nakatayong kalmado sa harap ng napakalaking bangkay ng Dungeon Lord. Ngunit hindi natakot si Yun Che, sa halip, ibinaling niya ang buong atensyon sa bagong kapangyarihang nakuha ng kanyang ultimate skill matapos itong umabot sa level 2. Nang halos tumama na ang napakalakas na pag-atake ni Ding Yi, dumaan lamang ito sa isang kumikislap na anino ni Yun Che, kasunod nito, bigla siyang naglaho. Natigilan ang mga gwardya, nalito sa kanyang biglaang pagkawala. Nang muling mamulat si Yun Che, nasa isang ganap na bagong lugar na siya. Nang i-activate niya ang bagong kakayahan ng kanyang nakatagong skill na Mirror World, bigla siyang napunta sa isang kakaibang dimensyon. Sa lugar na yun, nakita niya ang malamultong anyo ni Ding Yi at ng iba pang mga gwardya, na tila walang kamalay-malay sa kanyang presensya. Isang timer ang lumitaw na nagpapakitang tatagal pa ng halos 30 minuto ang kanyang mirror walk, dahil dito, napagtanto niyang kaya na niyang pumasok sa mismong mundong nasa loob ng salamin. Sa loob ng kakaibang dimensyon na mundong yon, sinimulan ni Yun Che na subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, napansin niyang ang lahat ay eksaktong refleksyon ng totoong mundo. Ngunit baliktad ang kaliwa at kanan. Noong una, inakala niyang ilusyon lamang ang malamultong anyo ng mga gwardya dahil tumagos lang ang kanyang kamay sa mga ito. Ngunit nang hawakan niya ang kristal na lupa, natuklasan niyang matigas at tunay pala ito. Doon niya napagtanto na ang lugar na ito ay higit pa sa isang simpleng ilusyon. Sinuri niya ang isang matigas na kristal na piraso mula sa lupa, at lumabas ang mensahe ng sistema na nagsasabing isa itong mirror shard na maaari niyang dalhin palabas ng mirror world at gamitin sa tunay na mundo. Napakalaking bagay nito para kay Yun Che. Naunawaan niya ngayong umabot na sa level 2 ang kanyang mirror world, kaya na niyang magdala ng mga tunay na bagay mula sa mundong yun patungo sa realidad. Nais niyang malaman kung ano pa ang nabago matapos ang pag-upgrade ng kanyang skill, kaya binuksan niya ang kanyang system screen. Laking gulat niya nang makita ang isang ganap na bagong listahan ng mga kakayahan, nandoon ang maraming makapangyarihang reversed skills, tulad ng invisibility at force field cage. Ngunit karamihan ay may markang not activated, na lubos niyang ikinalito. Agad namang ipinaliwanag ng sistema na ang mga kakayahang yun ay mga baligtad na bersyon ng mga base skill na hindi pa niya natututunan. Doon niya lubos na naunawaan ang tunay na kapangyarihan ng kanyang bagong kakayahan, ipinapakita ng listahan ang mga reversed form ng lahat ng skill na maaari niyang matutunan sa hinaharap. Nangangahulugan itong kailangan muna niyang mahanap at matutunan ang normal na bersyon ng isang skill bago niya magamit ang mas makapangyarihang baligtad nitong anyo. Napagtanto rin niyang ang simpleng skill reversal na ginagamit niya noong level 1 ay maliit na bahagi lamang ng tunay na kapangyarihan ng Mirror World. Habang tinitingnan niya ang napakaraming posibilidad, napagtanto niyang mababago nito ang lahat. Maaari na siyang pumili ng pinakamagagandang pares ng skill at planuhin ang buong direksyon ng kanyang klase, dahil alam na niya kung anong malalakas na reversed skill ang kanyang makukuha. Habang iniisip ni Yun Che ang buong potensyal ng kanyang bagong kapangyarihan, bigla niyang naramdaman na may kung anong nasa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang berdeng anyong tao na walang direksyong lumulutang sa hangin, kaya napaisip siya kung isa ba itong kaluluwa. Katulad ng sarili niyang kalagayan bago siya muling nabuhay, naging interesado siya sa ideyang yun at naitanong sa sarili kung mayroon ding ibang mga kaluluwang naninirahan sa kakaibang mundong ito. Ngunit walang babala,
Biglang kumislap ng berdeng enerhiya ang tahimik na kaluluwa at nagbago ito bilang isang sumisigaw na nilalang na parang butong undead na agad sumugod sa kanya. Nagulat si Yunche ngunit mabilis niyang hinugot ang kanyang kumikislap na espada at naghanda sa laban. Sinugod niya ang pag-atake ng nilalang at sa isang mabilis na paghampas lamang ay madali niya itong winasak. Napansin niyang hindi naman ito gaanong malakas, pagkapatay niya rito, isang bagong mensahe ng sistema ang lumitaw. Nag-aalok ang sistema ng isang undead contract, ipinaliwanag nito na maaari niyang makipagkontrata sa kaluluwang kanyang tinalo, upang makalabas ito sa mirror world at lumaban para sa kanya sa tunay na mundo. Nakasaad din sa kontrata na ang pinakamataas na level ng kaluluwa ay palaging kapantay ng kanyang sariling level, at maaari siyang magkaroon ng hanggang 20 ganoong kontrata. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, napaisip si Yunche sa tunay na lawak ng kanyang bagong kapangyarihan. Naunawaan niya na matapos niyang talunin ang isang undead sa mirror world, maaari niyang gawing kakampi ang kaluluwa nito at dalhin ito sa realidad bilang isang makapangyarihang mandirigma. Habang hawak ang mirror shard na naging tunay na bagay, napagtanto niyang hindi lamang mga bato o kagamitan ang kaya niyang ilabas mula sa mirror world, ang pag-upgrade ng mirror world sa level 2 ay tunay na nagbago ng laro, hindi lamang siya maaaring magdala ng mga bagay mula sa mirror world, kundi maaari rin siyang bumuo ng isang hukbo ng mga undead at ipatawag ang mga ito sa tunay na mundo. Habang pinagmamasdan niya ang napakalawak na kristal na mundo na puno ng walang katapusang posibilidad, hindi niya napigil ang mamangha. Samantala, sa tunay na mundo, ganap ng magulo ang sitwasyon, matapos mapatay ang Dungeon Lord, tuluyan ng naglaho ang pribadong piitan, na nag-iwan sa hukbo ng mga gwardya na tuliro at nalilito, hindi nila maintindihan kung paano biglang nawala ang nanghihimasok. Isang kapitan ng balisang nagtanong kung paano ito basta na lamang naglaho, iniisip kung isa ba itong mataas na antas ng stealth skill ng isang rogue. Ngunit agad tumutol ang isang ekspertong rogue, ipinaliwanag nitong may malinaw na limitasyon ang stealth skills at imposibleng maglaho ng ganoon kaperpekto ang isang tao, dahil wala silang makuhang sagot. Nagalit si Ding Yi, sinunggaban niya ang rogue at pilit na hinihingan ng paliwanag kung paano nakatakas ang kalaban sa harap ng napakaraming gwardya. Dahil nawala ang kanyang napakahalagang pribadong piitan, ibinunto niya ang galit sa isa sa kanyang mga tauhan at sumigaw na kung hindi nila mahahanap ang may sala, sila mismo ang magbabayad sa napakalaking pagkawala habang bigla na lang lumitaw si Yunche. Kaya napatingin sila rito, kapwa may bakas ng pagkagulat sa kanilang mga ekspresyon. Samantala, malapit nang matapos ang oras ni Yunche sa Mirror World, habang unti-unting bumababa ang timer ng Mirror Walk, napaisip siya kung saan siya muling lilito. Babalik kaya siya sa lugar kung saan siya unang naglaho, o may iba pang patakaran ang paglabas sa Mirror World. Ilang sandali pa, nakuha na niya ang sagot, muli siyang lumitaw sa tunay na mundo, eksakto sa lugar kung saan siya nawala. Agad siyang napansin ng galit na si Ding Yi at walang pag-aalinlangang sumigaw sa kanyang mga tauhan na hulihin siya. Sa harap ng panibagong pagsalakay ng mga mandirigma ng pamilya Ding, nanatiling kalmado si Yunche, itinaas niya ang isang kamay, habang lumabas dito ang berdeng liwanag. Mahinahon niyang sinabi na huwag silang magmadali, aniya, matapos siyang kuyugin ng napakaraming tao, panahon na upang siya naman ang magkaroon ng sariling hukbo. Kasabay nito, ginamit niya ang bagong kapangyarihang nakuha mula sa Mirror World, biglang bumuhos ang napakaraming nakakatakot na skeletal warrior at bumuo ng isang hukbo ng mga undead. At agad itong umatake patungo sa nagulat na mga gwardya, nayanig sila sa takot habang nagtatanong kung ano ang mga malamultong nilalang na yun at kung tunay ba silang mga multo. Sinubukan ni Patriarch Ding Yi na pakalmeyan ang lumalalang takot, malakas niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan na huwag mataranta at ipinaliwanag na ang mga yun ay mga ordinaryong undead na halimaw na matagal na niyang nakita noon. Isa sa mga gwardya ang sumugod sa isang skeletal warrior, handang makipaglaban sa isang mabigat na kalaban. Ngunit nagulat siya nang lumitaw ang HP bar nito, isa lamang pala itong undead skeleton warrior, at level 20 lamang, kaparehong level ni Yunche, gayunpaman, nanatili ang takot ng mga gwardya. Dahil sa patuloy nilang pag-aatubili, namilipit sa galit ang mukha ni Ding Yi, upang pilitin silang lumaban, nangako siya ng malaking gantimpala sa sinumang makakahuli sa nanghihimasok. Dahil sa pangakong yun, muling naglakas loob ang mga gwardya, ngunit nang ibinaling nila ang kanilang pansin mula sa hukbo ng mga undead ni Yunche, wala na siya roon, muli na naman siyang naglaho, na nag-iwan sa kanila sa matinding pagkalito at nagtaka kung saan siya maaaring pumunta. Ginamit ni Yunche ang mga bagong tinawag niyang undead bilang panggulo habang pinapanood niya mula sa ligtas na distansya ang labanan, napagtanto niyang masyado pang mahina ang kasalukuyan niyang hukbo para maging tunay na epektibo.
Alam niyang kung makakahanap siya at makakagawa ng kasunduan sa mas makapangyarihang mga kaluluwa, walang laban sa kanya ang mga nagkalat na gwardya. Gayunpaman, limitado ang maaari niyang mahanap, nagawa na niyang makipagkasundo sa 20 pinakamalalakas na kaluluwang matatagpuan sa maliit na lugar na kanyang ginalugad. Sa Mirror World, natuklasan din niyang hindi walang hanggan ang maaari niyang marating, may hangganan na pumipigil sa kanya na lumayo ng higit sa 200 metro mula sa lugar kung saan siya pumasok. Dahil dito, napagtanto niyang para makahanap ng mas malalakas na undead, kailangan niyang pumasok sa Mirror World mula sa iba't ibang lugar sa hinaharap. Ngunit naputol ang kanyang pagpaplano nang makita niyang natagpuan na si Xiao Ji, na nagsisilbing pain, habang nagtatago sa kagubatan. Ngumiti ang isang gwardya nang makita niya si Xiao Ji na nagtatago habang tinukso siya tungkol sa malaking gantimpalang matatanggap nito kapag nahuli siya. Walang pag-aatubili, biglang tumalon si Yun Che mula sa mga anino, mabilis at eksakto niyang pinabagsak ang gwardyang nagbabanta sa kanyang kaibigan. Nang nakawala na si Xiao Ji, agad niyang hinawakan ito at sinabi sa kanya na aalis na sila. Habang pinagmamasdan ng kaguluhang nilikha ng kanyang undead army at ang mga gwardyang abala sa pakikipaglaban, nagpasya si Yun Che na tapos na ang kanilang trabaho, oras na para umalis at makalayo sa panganib, sa kanya susuriing mabuti ang lahat ng bagong bagay na nakuha niya mula sa mapangahas na paglusob. Habang tumatakas sina Yun Che at Xiao Ji, patuloy na nakipaglaban ang mga natitirang gwardya ng pamilya Ding sa undead army. Mabagsik nilang inatake ang mga kalansay na mandirigma at winasak ang kanilang mga buto. Napansin ng pinuno ng mga gwardya na hindi naman gaanong malakas ang mga nilalang. Ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa, sa kanilang pagkagulat, ang bawat kalansay na matalo ay agad na muling nabubuo ng walang anumang pinsala. Patuloy silang lumaban, ngunit paulit-ulit lamang na bumabangon ang mga kalansay. Habang unti-unting nauubos ang kanilang pag-asa, biglang lumitaw si Ding Ge, ang malakas na level 52 at ikatlong pinuno ng pamilya Ding, habang kalmadong naninigarilyo, napagtanto niyang mga summoned creature lamang ang mga kalansay at ang muling pagbuhay sa mga ito ay kumokonsumo ng mahika ng kanilang summoner, may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niyang kailangan lamang nilang patayin ang mga kalansay ng paulit-ulit hanggang sa maubusan ng enerhiya ang kanilang amo. Makalipas ang ilang oras mula sa magulong pag-atake, bumalik ang Old Master, ang makapangyarihang pinuno ng pamilya na may mahaba at puting balbas. Agad niyang tinanong kung umalis na ba sa loob ang kanilang mahalagang bisita na si Miss Yun Xia. Magalang na yumuko si Ding Hao at humingi ng paumanhin dahil hindi nila nagawang manatili roon ang kanilang bisita. Ipinaliwanag niyang napakatapang nang nanghimasok, gumawa ito ng malaking kaguluhan sa pamamagitan ng pagsigaw at maging ng pagbabasag ng bintana, dahilan upang matakot at umalis ang kanilang bisita. Ang Old Master na si Ding Dan, isang makapangyarihang level 57 at anak ng bayani na si Ding Kun, ay galit na galit, sinigawan niya ang kanyang anak dahil sa ganap na kabiguan ng seguridad, hindi niya matanggap na may nanghimasok sa kanilang lugar at nakatakas ng hindi man lamang nakilala. Yumuko si Ding Hao sa kahihiyan at buong pananagutan niyang tinanggap ang pagkakamali. Gayunpaman, nagdala siya ng magandang balita, sa kabila ng kaguluhan, pumayag si Miss Yun Xia na pumunta sa Hero's Dungeon, kaya hindi nasira ang kanilang plano tungkol kay Hero Ding Kun. Hindi pa rin napakalma nito ang galit na patriarch. Sumumpa si Ding Dan na papatayin nila ang mga salarin ng walang awa. Pagkatapos, naiinip niyang inutusan ang kanyang anak na agad na alamin kung ano pa ang ibang ninakaw. Samantala, ligtas na mula sa kaguluhan, sinuri ni Yun Che ang kanyang mga nakuha, tiningnan niya ang temporary dungeon access permit na kanyang ninakaw, na nakapangalan kay Xiao Ji. Nasa kanya na ang pass na siyang pangunahing layunin niya, ngunit kailangan pa rin niya ng escort para makapasok sa Hero's Dungeon. Nagpasya siyang huwag munang madaliin ang problemang yun. Sinuri naman niya ang iba pa niyang nakuha mula sa paglusob sa tahanan ng pamilya Ding, lubhang kapakipakinabang ang pagnanakaw na yun, dahil umabot na sa level 20 ang kanyang level. Halos tuluyang nasira ang kanyang makapangyarihang Chimera Boneling matapos nitong salagin ang isang pag-atake, ngunit nakapagnakaw siya ng mahigit 10 mahalagang skillbook. Napansin niyang kabilang sa mga ito ang mga chant skill, na pawang mga support type skill. Natutunan niya ang Battle Song Chant, na nagpapataas ng critical hit rate at damage ngunit nagpapababa naman ng defense. Agad niyang naisip ang reversed form nito, Shield Song Chant, nakabaligtara naman ang epekto. Nasa sabik niyang napagtanto na sa pamamagitan ng pag-aaral at pagre-reverse ng mga support skill na ito, maaari niyang lubos na mapalakas ang kanyang stats, kasama ang mga boost na yun at ang bago niyang passive skill na nagpapataas ng kanyang strength,
alam niyang kaya niyang durugin ang sinumang kalaban na kapantay niya ng level gamit lamang ang kanyang napakalakas na stats. Bukod sa mga skill book, nakakuha rin siya ng isang rare level 30 item na ibinagsak ng Dungeon Lord, ang Corrupted Knight's Armor, na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Ngunit higit sa lahat ng levels, skills, at equipment, sa wakas ay na-level up niya ang kanyang hidden skill na Mirror World sa level 2. Habang iniisip ang kanyang mga bagong kakayahan, inamin ni Yunche na malaki ang idinagdag ng kanyang necromantic summon sa kanyang combat power, gayunpaman, alam niyang hindi pa yun sapat. Naalala niya ang estatwa ni Hero Ding Kun at hinusgahan niyang hindi bababa sa S-rank berserker ang kanyang kalaban, para magkaroon ng pagkakataong mapatay ito. Tinansya ni Yunche na kailangan niyang umabot sa level 50 o mas mataas pa. Higit sa lahat, kailangan niyang makahanap at makipagkontrata sa isang S-rank necromantic spirit. Makalipas ang ilang sandali, ligtas na mula sa compound ng pamilya Ding, kinakabahang nagtanong si Chao Ji kay Yunche kung hindi ba sila nasundan. Kalmadong sinabi ni Yunche na nawala na nila ang kanilang mga humahabol at ligtas na sila dahil hindi nakita ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, nanatiling hindi mapakali si Chao Ji. Napansin ni Yunche kung gaano kabigat para sa kanya ang naging karanasan, dahil alam niyang masyado pang mahina ang kanyang kasalukuyang undead army, nagpasya siya sa kanyang susunod na hakbang. Tinanong niya si Chao Ji kung may malapit bang dungeon kung saan namatay ang isang makapangyarihang tao. Nagtakang tumingin si Chao Ji, kaya ipinaliwanag ni Yunche na kailangan niya ng mas mataas na level na dungeon upang mas mabilis na mag-level up. Tungkol naman sa makapangyarihang taong nabanggit niya, malalaman na lamang yun ni Chao Ji sa tamang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpirma ni Chao Ji na may ganoong lugar. Gayunpaman, nag-atubili siya. Nag-aalala niyang sinabi na iyon ay pribadong dungeon ng paaralan at imposibleng makalusot sila roon. Napaisip si Yunche nang marinig yun, isang kontrolado at mahigpit na binabantayang dungeon ang nasa harapan niya, ngunit hindi siya nagbago ng isip, kung imposibleng makapasok sa normal na paraan, gagamit siya ng espesyal na pamamaraan upang makuha ang gusto niya. Bilang bahagi ng kanyang plano upang makapasok sa pribadong dungeon ng paaralan, nakipagkita si Yunche sa kanyang class teacher. Ibinigay niya rito ang isang mahalaga at rare na purple quality skill book para sa Wanderer class na ninakaw niya mula sa pamilya Ding. Gumana ang suhol, dahil dito, naniwala ang guro na may makapangyarihang taong sumusuporta kay Yunche kaya naging mas matulungin siya. Ipinaliwanag niyang karaniwang nakatakda na ang access sa dungeon at hindi niya basta-basta mababago yun. Gayunpaman, may isang butas sa sistema, bukas ang dungeon para sa mga graduating student, bagamat hindi kwalipikado si Yunche, maaaring magrekomenda ang isang guro ng isang natatanging estudyante. Dahil kumbinsido siyang napakataas ng potensyal ni Yunche, nangako siyang bibigyan ito ng pwesto, maaari siyang sumali sa koponan para sa isang tour. Matagumpay ang plano, sumama si Yunche sa mga estudyanteng papasok sa Valiant Dungeon. May isang estudyante ay determinado at seryosong nagsabing maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataon upang mag-level up, kaya kailangan niya makapatay ng maraming halimaw hanggat maaari. Habang ang isa naman ay nagpapasalamat sa bayani, kung hindi dahil sa regalo na ibinigay niya, hindi sana nila maranasan ang pagkakataong ito. Nang dumaan si Yunche sa kumikinang na portal, nakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa, may nararamdaman siyang mali sa dungeon na ito. Masiglang ipinaliwanag ng guro na dito minsang nakipaglaban ang isang bayani at maaaring may mga bakas pa ng kapangyarihan nito sa loob. Samantala, tahimik na nakinig si Chao Ji, sa kanyang isip, napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan, ang Valiant Dungeon ay ang mismong lugar kung saan, ayon sa peking kasaysayan ng imperyo, buong tapang na pinatay ni Hero Ding Kun ang kanyang lolo sa tuhod na si Chao En, na itinuring na isang taksil. Dahil alam niya ang madilim na katotohanan, nag-atubili si Chao Ji, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Yunche ang tunay na kasaysayan ng dungeon. Habang nagtitipon ng mga estudyante sa pasukan, nagbigay ang guro ng huling babala, mataas ang level ng dungeon kaya kailangan nilang manatili sa loob ng kanilang kakayahan at mag-ingat. Pagkatapos, itinuro niya ang isang estudyanteng may pulang buhok at nakasuot ng armor. Tinawag niya itong Little Z at inutusan na bantayan sina Yunche at Chao Ji. Kitang-kita ang pagkainis ni Little Z, reklamo niya, hindi siya makakapag-focus sa pag-level up kung kailangan niyang mag-alaga ng ibang tao. Itinulak naman siya ng guro at sinabihang tumigil sa pagrereklamo dahil bukas na ang dungeon. Nagreklamo pa siya kung bakit pinapayagang sumama ang mga mas batang estudyante. Maaari maging pabigat lang ang dalawa. Sa huli, pumasok si Little Z kasama ang iba. Mayabang niyang inutusan sina Yunche at Chao Ji na manatili sa likuran at huwag gumawa ng gulo,
nagbanta pa siyang iiwan sila kapag naging pabigat sila. Habang pumapasok ang grupo sa malawak at kumikinang na lilang interior ng dungeon, tahimik na sinuri ni Yunche ang kanyang paligid, dapat ay isa itong level 20 hanggang 40 dungeon, ngunit ang kanyang instincts mula sa nakaraan niyang buhay ay malakas na nagsasabing may mali, isang malalim na pagkabalisa ang bumalat sa kanya habang nakakaramdam siya ng panganib na hindi tugma sa sinasabing difficulty ng dungeon.